Unsay hinungdan nga nung si OFW dili pa gusto mauli or alanganin pa mauli or dili lang usa ko kay grabe kapait ang Pilipinas or dili lang sa ako kay wala gyud koy natigom sulod sa pila ka tuig or dekada na nako dire. Usa nga rason gyud walay tigom. Hurot padala permanente. Ngano? Tungod sa pamilya nato sa Pilipinas. Ang style ba nga kisyo na anay abroad magsalig na lang. Kisyo abroad na isandal na sa iya hatanan ang problema. Pagkaon nay mahospital, nay masakit, bisag dili nimo pamilya, bisag mga amigo na. Unya si OFW nga perting lumuya sa perting lumuya or sobrang lambot ng puso. Hatag dire, tabang ta dire, sige tabang. Ngay mangayo na po dire, nangunay tabang. Hindi masama ang tumulong, pero bigyan natin ng limitasyon. Dahil sa bandang huli, sinong kawawa? Tayo rin. Okay, tumulong ka. O bigyan mo ito si Kuan kasi nagkasakit. O ito si Kuan, pero as I said, yung kaya lang. Huwag mong iubos lahat ang sahod mo. Magtira ka lagi para ipon mo. Bigyan mo ng limitasyon lahat. Padala sa pamilya, bigyan mo ng limitasyon para hindi sila magiging tamad at marunong silang dumiskarte at maghanap buhay at hindi iasa kay OFW lang ang lahat. Tulong. Hindi masamang tumulong. Bigyan mo rin ng limitasyon. Okay ang tumulong, pero sa abot ng makakaya lang, hindi yung napabitay sweldo sa sunod. Sige lang, tabangan na to, kay mauni mo na emergency kayo. Okay, tumulong ka. Pero hindi yung lahat na lang ibibigay mo. What if bukas ikaw naman ang nagkasakit? What if bukas na disgrasya ka dahil wala ta kabalo ug unsay plano sa Allah sa atoa? What if bukas bigla ka na lang bibilhan pala ng ticket dahil uwi ka na ng Pilipinas? Saan ka pupulutin? Sa kanal. Kaya ang payo ko sa ating mga OFW na kagaya ko, bigyan budget ang pamilya. Bigyan budget ang tulong kung may manghingi ng tulong. At bigyang budget ang ipon lagi sa buwan-buwan kahit meron ka pang binabayaran na utang, kahit meron ka pang binabayaran ng mga appliances, kahit nagbibigay pa ka o panggastos sa magulang, panggastos sa pamilya mo. Huwag mong kalimutan kabayan ang ipon dahil damang-dama ako talaga napakalaking tulong ang meron tayong ipon. In case of emergency, sa lahat-lahat ng araw, ready tayo. Dahil ganyan ang ginagawa ko. Sa totoo lang, alhamdulillah, itong pag-uwi ko na ito, ayan ipapakita ko. Ang naipon ng asawa ko. Ang naipon sa konti naming padyak or payong-payong na pamamasada niya sa araw-araw na nakaipon siya. Malaking tulong talaga. Sa anak ko naman, nakakatulong din ang badya namin dahil kahit pang ulam, pangbaon sa mga bata niya, sa mga apo ko, nakakatulong din. Kaya bilang tayo mga OFW, ipon para sa sarili natin, bigyan mo ng negosyo ang iyong pamilya sa Pilipinas para hindi iasa sa iyo lahat-lahat. At pati sahod natin, walang maiiwan. Kaya ang mangyari, walang ipon. So ipon, bigyan ito ng pansin natin. Pursigihin natin ang ating sarili. Kahit pa man nagpabahay ka, kahit pa man ano pa man yung dinadala mong babayaran, kahit pa man may utang ka, magtira ka kahit pa konti-konti sa sarili mo para sa atin na uuwi tayong hindi luhaan. Uuwi tayong hindi pupulutin sa kangkungan.
Uuwi tayo na merong madadala. Tagasahod, 500 real, 300 real, or 200 real. Yan ang gagawin natin. Umpisahan mo na ngayon, kabayan. Ito ang challenge ko sa'yo. Para sa ating sarili, para na rin sa ating kapakanan, at para sa ating future bilang tayo'y mga OFW, dahil hindi habang panahon andito tayo sa ibang bansa. Hindi habang panahon na lagi na lang tayong nagpapaalipin dito sa ibang bansa. Uuwi tayo. Kaya prosigihin natin ang ating sarili. Ipon, umpisahan natin ngayon. Umpisahan mo na, kabayan.